Hallelujah. So, nawala po tayo mga kapatid. Nalaglag po. So, magpatuloy po tayo. Welcome po muli sa pakikinig at panonood po ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Hintayin po natin sila. Lalaglag po tayo, nahulog po tayo mga kapatid sa live. Yan, bumalik po tayo. So, nasa na po ba tayo kanina? Kanina po, naputol po ako doon sa, sabi ko po, nagkaroon po ng problema ang left side ng dede ko. Dahil ito po yung nabagsakan ng ulo ng aking anak dahil nung po siya, tinalon po niya ako habang ako po ay nakahiga at ako po nagbabasa. Noon pong ako po ay makakilala sa Panginoon, napalitan na po ng pagbabasa ng Biblia. Ang dati ko pong mga binabasa, mga pocket books, mga comics. At dahil po doon ay dahil alam po ng nanay ko na may depresya po ang dede ko, napupuntahan po sila sa Lipa City para po sila po ay magpagamot sa mga albularyo. Isang jeep po sila. Ngayon po ay inaaya po ako ng nanay ko na sabi sa akin ay sumama daw po ako sa kanila para malaman po at ipagamot po yung aking dede kasi nga po bumukol po yung ilalim sa may ilalim pong side. Hindi po ako sumama. Hindi po ako sumama kasi alam ko po, nagbabasa ko na po sa Biblia yung pong mga kinamumuhian o kinasusuklaman ng Panginoon sa paglapit po sa mga hindi tunay na Diyos. At dahil po doon, naghalit po sa kanang nanay ko. Hallelujah. Ang nanay ko po ay kinuha na ng Lord. Maraming taon na po ang nakalipas. Sabi niya, simula nung makabasa ka ng libro na yan, nakaganyan ka na. Totoo po, mga kapatid, kapag tayo po ay nagbasa na ng salita ng Panginoon, hindi na po natin kailangang magtanong. Pwede po tayo magtanong, pero kung tayo po ay nagbabasa ng salita ng Panginoon, tuturo po tayo ng Diyos. Totoo po yun. Umungusap po sa atin ng Panginoon kung ano po yung dapat natin gawin sa mga bagay-bagay sa atin pong buhay araw-araw. So, ganun po ang nangyari na sabi ko nga po kanina, tayo po ng mga unang nakakilala sa Panginoon ay bumubukal sa atin pong bagong pagkatao, yung pong pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Nababahanggan ko sila ng salita ng Panginoon noong nabubuhay pa ang nanay ko. Pero hindi ko alam kung ito ay tinanggap niya o hindi dahil lang siya po ay kuhanin ng Lord. Hindi, wala po ako sa piling niya. Hallelujah. So, ang pakatotohanan po nito, sabi po dito, ay makikita po natin sa verse 14 ng Romans chapter 1. Ang sabi po sa Romans chapter 1 verse 14 ay ito. Verse 14. Romans chapter 14. May pananagutan akong mangaral sa mga marurunong at sa mga mangmang. So, ibig sabihin mga kapatid, ay kailangan po nating ibahagi ang salita ng Diyos. Sabi dito ni Pablo, sa mga Grego at mga Barbaro, sa mga marurunong at sa mga mangmang. So, ibig sabihin, wala pong pinipili ang salita ng Panginoon. Hallelujah. So, dito po ulit tayo. Nawawala po ang mga kapatid, nawawala po yung signal natin. So, kailangan po na tayo po ay mayroon na pong bagong pagkatao na ito po ay kailangan po naghahayag tayo, nagbabahagi tayo ng ebanghelyo ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Dahil una, sabi nga ni Pablo doon sa Roma chapter 1:14 ay tayo po ay isa po ay may pananagutan. Mayroon siyang pananagutan na ibahagi ang salita ng Diyos sa mga tao, sa mga Griego, sa mga Barbaro, sa mga mangmang, at sa mga marurunong. So, ibig sabihin, walang pinipili na bahagi na ng salita ng Diyos. Lahat ng tao ay kailangan pong mabahanggan at makarinig po ng mabuting balita. Amen? Dahil ito po ay isang pananagutan ng mga mananampalataya. At sa bawat itinakda po ng Diyos sa isang mananampalataya, ito po ay isang utang niya kapag ito po ay hindi po niya nagawa. Hallelujah. So, isang utang.
So, yan po ang dapat natandaan po natin mga kapatid, na may mga tao po tayong itinakda ang Diyos sa bawat isa sa atin na bawat mananampalataya, at habang hindi po natin pala sila nababahanggan ng salita ng Diyos, tayo po pala ay may pananagutan o may pagkakautang po sa kanila. Hallelujah. Kanino tayo may pagkakautang? Kanino tayo may pananagutan? Kanino tayo may accountability? Kanino tayo may pagkakautang mga kapatid? Alam niyo po, ang sabi po ng Ezekiel, babasahin ko po sa inyo mga kapatid, haling mabilis na pagbasa ng Ezekiel chapter 1 verse 7 ay ito po ang sinasabi. Sinabi sa akin ni Yahweh, tao, ito ang sabihin mo sa iyong mga kababayan. Kapag ipinasasalakay ko ang isang bayan, siya ay pipili ng isang bantay. Kapag natanawan nito ang sasalakay sa kanila, hihipan niya ang trompeta bilang babala sa mga tao. Sino mang makarinig sa babala, ngunit magwalang bahala, at pagkatapos mapatay sa tabak, walang dapat managot sa kanyang pagkamatay. Kasalanan niya kung mamatay siya sapagkat hindi niya pinansin ang babala. Maliligtas sana siya kung siya ay nakinig. Ngunit kung hindi hinipan ng bantay ang trompeta, pakakita niya sa mga sasalakay at may napatay sa kanyang kababayan, ito ay pananagutan niya. Verse 7, kaya ikaw, tao, ang ginagawa kong bantay ng Israel, anumang marinig mo sa akin ay sasabihin mo sa kanila bilang babala. Kapag sinabi ko sa taong masama na siya ay mamamatay at di mo ito pinaabot sa kanya upang makapagbagong buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasalanan, ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag binabalaan mo ang masama, gayon may hindi rin nagbagong buhay, mamamatay siyang makasalanan, ngunit wala kang dapat pananagutan. Amen. Yun po ang malinaw na sinasabi sa Ezekiel chapter 33 verse 1 hanggang 8. So, tayo po, mga kapatid, sabi nga doon, tayo po ay may pananagutan sa mga tao na inilalapit po sa atin ng Panginoon, sa mga taong pinapapuntahan sa atin ng Diyos. Amen. Hallelujah. Sabi nga, ay sa Colossians chapter 3 verse 11, kaya't wala ng pagkakaiba ang Grego at ang Hudyo, ang tuli at ang mga dituli, ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at ang malaya. Kay Kristo walang pagkakaiba ang lahat at siya'y suma sa lahat. Amen. So, dito po makikita po natin talaga na hindi tayo pinapipili ng Diyos ng taong atin pong babahangginan. Bagamat may kanya-kanya po talagang pamamaraan ng Panginoon kung paano natin sila mababahanggan, at hindi naman po lahat ng tao na atin pong nakikita ay sabagay, kung ito po ay malapit sa atin na ibinibigay po ng Panginoon sa atin pong landas, yun po yung pagkakataon natin. Kasi marami po tayo na mga may pananagutan na magbahagi po ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Sabi nga ni Pablo, wala nang pagkakaiba ang Griego at mga Hudyo, ang tuli at hindi tuli, at ang dayon at ang mabangis na hayop, ang alipin at ang malaya. Kay Kristo walang pagkakaiba ang lahat at siya'y suma sa lahat. Hallelujah. Hindi po ibig sabihin na tayo po ay may pipiliin. Hindi ibig sabihin na wala pong pinipili ang Diyos na makarinig po ng ebanghelyo po ng kaligtasan. Kung naalala niyo po si Pedro, doon po sa mga gawa, chapter 10, sa buhay po ni Cornelio, na sabi doon, nang habang si Pedro ay mananalangin, isang katanghaliang tapat, ay mayroon siyang nakitang isang pangitain. Kitang-kita niya na mayroong parang kumot na inihuhugos doon sa kanyang harapan na nanggaling sa taas, na nakita niya doon, pinagmasdan niyang mabuti, nakita niya doon ang iba't ibang klase ng hayop, gumagapang at lumilipad, mga gumagapang sa lupa at lumilipad sa himpapawid. Pagkatapos mayroon siyang narinig na tinig na nagsasabi, Pedro, magpatay ka at kumain. Pero ang sabi po ni Pedro, Panginoon, hindi po ako kumakain ng mga pagkaing ipinagbabawal
Tatlong beses po niyang nakita ito at pagkatapos noon ay hinugot ng paitaas ang bagay na yon. At habang pinagdidili-dili po niya ang bagay na nakita niya sa kanyang pangitain, may tumawag po kay Pedro na sinugo po ni Cornelio, na ang sabi doon ay pinapatawag po kayo ng aming pong kapitan, si Cornelio, isang kapitan ng hukbo ng Italiano, Kohorte Italia, na may mataas na katungkulan sa kanila pong bansa, na pinatatawag sila at may pinapagawa sa kanila ang Panginoon. Muli, nagsalita ang anghel ng Panginoon na sabi, huwag kang matakot, Pedro, sumama ka sa kanila. At yun po ang nangyari. Sumama po si Pedro sa mga lalaking kumaon sa kanya. At doon po, sa bahay po ni Cornelio, ay marami pong naghihintay na sa kanya. Si Cornelio at ang kanyang mga kamag-anak na naghihintay po sa kanyang sasabihin. Dahil sinabi sa kanya ng Panginoon, ipasundo mo itong taong ito at mayroon siyang sasabihin sa inyo. Ano po ang kalagayan ni Cornelio? Si Cornelio po, sabi doon, ay isang deboto, may takot sa Diyos, tumutulong, mapagbigay, at mayroon pong mataas na katungkulan sa kanilang bansa bilang isang sundalo o kawal ng kanila pong mataas na katungkulan ng kanila pong bansang Italia. Pero bakit kailangan niya pa rin makarinig ng salita ng Panginoon? So, ibig sabihin mga kapatid, ang isang mabuting tao, ang isang mabait na tao, ay hindi po nangangahulugan na kaya na po niyang iligtas ang kanyang sarili upang magkaroon siya ng buhay na walang hanggan doon po sa langit. Nangangailangan pa rin po ang mabubuti at mababait na tao ng kaligtasan. Ibig sabihin po, kailangan pa rin niya pong sumampalataya sa Panginoon kung ano yung ginawa ng Diyos para sa kanya upang siya po ay maligtas. Sapagkat hindi po kasapatan ang kabutihan ng isang tao para po siya ay makapasok sa kalangitan. Dahil ang atin pong mabubuting gawa, mga kapatid, ay isang maraming basahan lamang po sa paningin po ng ating Diyos. Amen. Hallelujah. So, kaya nga ang sabi ni Pablo, walang pagkakaiba ang lahat. Ano man po ang estado natin sa buhay, ano man po ang estado ng isang tao sa buhay, kailangan po niya si Kristo at dahil kailangan po niya ng kaligtasan. Amen. Dahil ang sabi po ng Roma chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at sa walang sino man ang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. So, ibig sabihin, bakit po ba pinag-uusapan natin ang kaligtasan? Sino po ba ang dapat iligtas? Ang dapat pong iligtas sa mga kapatid ay ang mapapahamak. Sapagkat ang lahat po ay nagkasala at walang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. So, ibig sabihin po, tayo pong mga tao, gaano man po tayo karami ng atin pong tinutulungan, gaano man karami ang buti na atin pong ginawa habang tayo nabubuhay, iyon po ay hindi po passes para po tayo ay makapunta sa langit. Dahil kung yun po ay passes para tayo makapunta sa langit, bakit pa po namatay si Jesus doon sa krus? Ang mangyayari po, tayo na po ang magiging tagapagligtas kung kayang iligtas ng ating mabubuting gawa ang ating kaluluwa pagpunta po doon sa atin pong tunay na destinasyon. Mga kapatid, ang tunay lamang pong destinasyon ng tao kapag siya ay namatay, either langit o impyerno po lamang. Wala pong in between. Dahil ang sabi po ng Hebreo 9:27, ang tao ay minsan lamang mamatay at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. So kapag po ang tao ay natapos na po ang kanya pong takbuhin dito sa lupa, ang kanya pong kasasapitan na lamang ay siya po ay huhukuman na kung saan po siya dapat na mapunta. Amen. Wala na pong pwedeng gawin sa kanya dahil ang Diyos na po ang may hawak po ng kanya pong kaluluwa. Amen. Kaya ang pinapanalangin po at ang dapat po lamang na makarinig ng salita ng Diyos at maging mga panalangin po natin ay ang mga taong nabubuhay. Hindi po ang mga taong namatay na, sapagkat sila po ay hinukumanan ng Panginoon. Sabi po ng Hebreo 9:27. So, kanina sabi ko, ang una ay dapat po, sabi ko, ang una, ito po isang pananagutan natin, ang pagbabahagi po ng salita ng Diyos. Pangalawa po,
Ang isang mananampalataya dapat po may tunay na pagnanais. Ano po yung tunay na pagnanais? May pananagutan tayo sa mga tao, dapat ay meron din po tayong pagnanais na magawa ito. Kung atin pong narinig na dapat magbahagi ng salita ng Diyos ang mga mananampalataya, bawat mananampalataya, dapat po meron po tayong nasain sa ating puso na ito po ay maganap po natin. Dahil kung ito po ay naiisip lang natin, ito po ginugusto lang natin, at hindi naman po natin ito ginagawa, ay hanggang doon na lamang po yun. Hindi pa rin po tayo nakakapagbahagi ng salita ng Panginoon. Amen. Ano ang dapat po na damdamin ng bawat mananampalataya sa bagay na ito? Kung mayroon po tayong nasain, dapat po may marubdob po tayong nasain na maibahagi po ang ebanghelyo, lalo na po ng kaligtasan. Amen. Mayroon tayong dapat na aksyon na gagawin upang maipangaral po ang ebanghelyo. Una, dahil ito'y utos. Sabi po ng Matthew 28 verse 19 to 20, humayo kayo at gawin niyong mga alagad ko ang lahat ng bansa, bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, at pagkatapos ay turuan niyo silang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko. Sabi doon ng Panginoon. Hallelujah. So, ang mananampalataya ay mayroon pong Great Commission na ipinakatawilin po sa kanya ng Panginoon. And go and make disciples of all nations. Hindi po niya sinabi na go and make member of the church, kundi maging disipulo. Bakit po? Kasi po kapag hindi po disipulo ang lahat ng tao, ay hindi po niya nanasain ang mga naisin ng Panginoon. Amen? Hindi po niya di-desire kung ano po yung kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi po niya nanasain na makasunod sa kalooban ng Diyos kapag hindi po siya isang disipulo. Amen. Hallelujah. So, mayroon tayong aksyon na gagawin na maipangaral ito. Hallelujah. At pangalawa, dahil ito po'y pananagutan natin. Sabi po dun sa Roma chapter 1 verse 14 na ating pong sinasabi kanina pa. At pangatlo, alam natin ang kakahantungan ng lahat ng tao. Mga kapatid, tayo po ay mga ambasador ng langit. Ang ambasador po, tayo po yung mga kinatawan ng ating Panginoon upang ipairal po dito sa lupa ang ating bayang pinagmulan. Saan po ba tayo nanggaling? Mga kapatid, tayo po ang ating pong espiritu ay nanggaling po sa Diyos. Amen. At ito po talaga ang destinasyon ng mga mananampalataya, ang langit. At tayo pong narito sa lupa, tayo po yung mga ambasador o tayo po yung mga kinatawan ng atin pong bayang pinanggalingan at bayang atin pong patutunguhan, ang atin pong bayang langit, mga kapatid. So kailangan kung ano po yung pamantayan, ano po yung mga sinusunod na mga tagalangit, yun po ang atin pong paiiralin dito sa lupa. Yun po yung atin pong ipakikita bilang tayo po yung mga ambassador o representante ng langit. Amen. Tayo po yung mga ambassador ng kalangitan. Tayo po yung mga kinatawan ng langit. Kaya kailangan po na maging maayos po yung atin pong pagpapakita kung ano ang atin pong nire-represent na bansa. At ang atin pong nire-represent, tayo po ay mga citizenship of heaven. Tayo po ay mga mananampalataya. Tayo po ay mga tagalangit. Ito pong nire-represent natin, ang kalangitan. Dahil hindi natin pwedeng i-represent ang kalangitan kung hindi po natin nalaman kung ano ba yung kalooban ng tagalangit na ating Ama. Amen. Ang ating Diyos. Hallelujah. So, tayo po yung mga kinatawan at kailangan po na ito po ay atin pong i-represent sa kung nasaan tayong lugar. Amen. Tayo po yung mga pag sila nais magtanong, ano bang mayroon sa bayang pinanggalingan mo? Doon pa lamang sa kanyang nature, doon pa lamang sa kanya pong culture. Ito na po yung makikita sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Kung ikaw ay tagalangit, marirecognize nila na ikaw ay tagalangit kahit ikaw ay narito pa lamang sa lupa. Amen. Hallelujah. So, pangatlo, madali lang po itong akin pong bahagi. Pangatlo po, mayroon dapat tayong malinaw na kumpiyansa na na ibahagi po ang ebanghelyo
na hindi nag-aalinlangan, hindi nag-uurong-sulong na ibahagi ang salita ng Diyos dahil ito lamang po ang paraan at kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas po ng tao. Parang po ulit tayo sa kaligtasan ng tao, no? At anuman po ang maging tugon ng tao, mga kapatid, ay ang Diyos na po ang bahala doon. Ang kailangan lang po natin ay ibahagi ang ebanghelyo ng kaligtasan sa mga tao. Hallelujah. At ito ay tanggapin nila at ipamuhay nila. Subalit nasa kanila din po ang paghatol kung ito po ay hindi po nila tatanggapin. Ang mahalaga lamang po ay ito po ay maitanim natin sa kanilang mga puso at ang Diyos po ang bahalang magpasibol, magpabunga o magpayabong at magpabunga nito sa kanila pong buhay. Amen. Ito lamang po ay bahagi po natin. Ang bahagi lamang po natin ay itanim sa kanila, ibahagi sa kanila, marinig nila ang salita ng Panginoon. At ang Diyos na po ang bahala po sa kanyang puso kung paano po ito sisibol sa kanya pong puso. Amen. Huwag po natin kalimutan mga kapatid na may 4 pong bahagi ang puso ng mga tao. Kaya kailangan lamang po na matyaga po natin itong ibahagi sa kanila. At mapalad po yung 4 na bahagi, yung pong matabang lupa, na doon po ay sumibol ang masaganang binhi ng ating pong Panginoon, which is the Word of God. At pagkatapos doon siya ay nagbunga ng ibayo at So mga kapatid, ang pagbabahagi po ng salita ng Diyos ay siya po yung tatak ng mga mananampalataya. Amen. At every time po na inihahayag po natin ang salita ng Diyos, nag-ooperate po ang power ng Diyos sa tao pong nakikinig. Hallelujah. So, nabalik po tayo. Kasi ang sabi po ng Romans chapter 1 verse 16, ito yung kapangyarihan ng Diyos. Ang pagbabahagi po ng salita ng Diyos, sabi po sa Roma chapter 1 verse 16, kabalikan ko po Wait lang po. Roma chapter 1:16 ay ito. Hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya. Amen. Kaya kailangan po talaga na maibahagi ang salita ng Panginoon upang makapag-operate po ang kapangyarihan ng Diyos na maligtas po ang isa pong nabahangginan po ng salita ng Panginoon. Amen. So, habi pa po dito, ang pagtatanim ng salita ng Diyos ay inaasahan po sa bawat isa sa atin, mga mananampalataya. At ito po yung unang-unang dapat na pinaglalaanan po natin ng panahon ng mga mananampalataya bago pa po ang ibang bagay. Amen. Kasi po, marami pong mga mananampalataya na exclusive na lamang sila sa kanila pong mga God-given ministry o God-given gifts, talents, o skilled. Pero ang unang-una po na iniutos sa atin ng Panginoon ay nasa Great Commission, Matthew 28 verse 19 to 20, and go and make disciples of all nations. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teach them to obey all I have commanded you. Yun po ang sabi ng Panginoon. Turuan nyo silang sumunod sa lahat ng mga ipinag-uutos ko. So, at habang nagtatanim ng salita ng Diyos, mga kapatid, ay dapat po na maging maingat naman tayo sa atin pong pamumuhay. Yan po. Ano po ang sinasabi ng 1 Peter chapter 4 verse 13 hanggang 16? Pagtsagaan niyo po akong pakinggan, mga kapatid. Ang sabi po ng unang Timoteo chapter 4 verse 13 hanggang 16 ay ito: iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang sa ako'y dumating. Huwag mong pababayaan ang ipinagkaloob sa iyo ng Espiritu Santo ayon sa inihula ng ipatong sa iyo ng matatanda sa iglesia ang kanilang kamay. Isagawa mo ang mga ito at lubos mong italaga rito ang iyong sarili upang makita ng lahat ang iyong pag-unlad. Hallelujah. Verse 16, maging maingat ka sa iyong pagkilos at pagtuturo. Patuloy mong isagawa ang mga bagay na ito upang maligtas ka, pati ang mga nakikinig sa iyo. Ano po ang tagubilin ni Apostol Pablo sa kanya pong
successor na si Timothy. Sabi niya dito, iukol mo. Ito po ay ito po ay isang pagbibigay ng instruction kay Timoteo ni Apostol Pablo. Ang sabi ito, iukol mo ang panahon. Iukol. So, ibig sabihin na doon mo i-focus, doon mo ilagay, doon mo i-focus ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla. So, iniutos sa atin yan ng Panginoon na iukol natin ang atin pong panahon sa pagbabasa ng salita ng Diyos sa mga tao. Amen. Pangalawa, mayroon siyang utos, huwag mong pababayaan ang ipinagkaloob sa iyo ng Espiritu Santo. Ito po ay panawagan sa atin, mga kapatid. Kung alam po natin na mayroon po tayong mga God-given talents, sabi doon, huwag mong pababayaan. Ano po ba ang, bukod pa sa talent, ano pa po ba ang nais at dapat nating gawin bilang isang mananampalataya? Sabi doon, huwag mong pababayaan ang ipinagkaloob sa ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, ang paghahayag ng salita ng Diyos ay siya pong ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kaya sabi doon, huwag mong pababayaan ang pinagkaloob sa iyo ng Espiritu Santo. Dahil mayroon po, mahalaga po ang atin pong tungkulin na ginagampanan bilang mananampalataya at mga representante po ng langit. At pangatlo, sabi po doon, isagawa mo ang mga ito. Isagawa mo ang mga ito at lubos mong italaga rito ang iyong sarili. So mga kapatid, na ito pong mga tagabiling ito ni Pablo kay Timoteo ay napakahalaga. Sabi dito, iukol mo. Huwag mong pabayaan. Isagawa mo. Maging maingat ka. Dito mo tayo sa ano. Isagawa. Isagawa mo mga ito at lubos mong italaga rito ang iyong sarili. Upang makita po ng marami at ng iba pa ang atin pong paglago. Kapag po tinatalaga natin, sinasagawa po natin ang mga iniatang sa atin ng Panginoon, doon po natin makikita at makikita din po ng iba na nakapaligid po sa atin na tayo po lumalago sa atin pong pananampalataya. Kasi ito po yung pinaka-rurok ng isang tao na mananampalataya na kapag itinatalaga niya ang kanyang buhay sa Panginoon, kapag iniuukol niya ang kanyang panahon sa Panginoon at sinasagawa niya ang mga ito, makikita din po natin at makikita din po ng ibang tao ang paglago nating espiritual. Amen. At ang pang-apat po, sabi ito, maging maingat ka sa iyong pagkilos at pananalita. So, ibig sabihin, bantayan po natin ang atin pong sarili at patuloy po tayong mag-meditate ng salita ng atin pong Panginoon. Ito pong pagsasabi na pagbabantay sa sarili ay ito po'y napakahalaga kasi po habang tayo ay nagtuturo ng salita ng Panginoon ay hindi po natin namamali na dadaya po tayo ng atin pong nadadaya tayo ng kaaway. Kaya sabi po ni Pablo ay maging maingat ka sa iyong pagkilos. Salamat po na kayo nandyan pa mga kapatid. So ituloy po natin. So ibig sabihin po na tayo po ay dapat po na tayo po ingatan natin ang ating life testimony. Ang atin pong paraan, ang atin pong pamumuhay ay atin pong ingatan. Kasi tayo po yung sabi nga ay tayo po yung hello. Dahil po hindi po basta ang tagubiling ito sa mga nagnanais na maging mabuting lingkod ng Panginoon. Kaya kailangan po nating gawin po ang lahat ng ito. Nasabi po doon ni Pablo kay Timoteo na iukol natin ang ating pong panahon sa pagbabasa sa madla ng kasulatan at huwag pabayaan ang ipinagkaloob ng Espiritu Santo sa atin at isagawa natin ang mga ito at lubos nating italaga rito ang ating pong sarili at maging maingat tayo sa paraan ng ating pong pamumuhay. Kaya po sabi niya ay patuloy natin itong isagawa ang mga bagay na ito para maligtas tayo at maging ang mga nakikinig po sa atin. Amen. Kasi po kapag po hindi po natin naingatan ang atin pong sarili, ang atin pong pamumuhay, tayo po ay mayroon pong taong mga
sumusunod po sa atin pong mga yapak at sa atin pong mga sinasabi sa kanila, ay sila po ay kasama nating mapapahamak. Amen. Hallelujah. Hindi po basta ang tagubiling ito ni Apostol Pablo kay Timoteo, mga kapatid. Dahil dala-dala po natin ang salita ng Diyos, maging maingat po tayo sa atin pong paraan ng atin pong pamumuhay. Ang ating life testimony po ay atin pong ingatan. Maging maingat po tayo na hindi po makapasok ang kasalanan po sa atin pong mga buhay dahil ito po ang sisira sa atin upang mapahamak din po ang ibang nakikinig din po sa atin pong mga iniaaral. Amen, mga kapatid. So, kapag hindi po tayo naging maingat sa atin pong buhay at hindi po tayo naging mapanuri, marami po, mga kapatid, ang mga mananampalatayang sa kasabiang palad ay madadala po natin sa atin pong maling direksyon. Amen. Kasi po, ang akala po nila tama ating ginagawa, kaya gagawin din po nila yon. So, maging maingat po tayo sa atin pong paraan ng atin pong pamumuhay. At kailangan po na habang po tayo ay sumusunod sa Panginoon, nagbabasa ng salita ng Diyos, ay maging rooted tayo, mag-ugad tayo sa salita ng Diyos. Hallelujah. We need to be rooted in the Word of God. So, dahil kung hindi tayo rooted sa Word of God, hallelujah, ay hindi tayo makapamumuhay bilang mga Kristiyano at hindi po natin matutupad, mga kapatid, ang misyon na ipinapagawa sa atin po ng Panginoon. Go and make disciple. So, ano po ba ang ibig sabihin ng rooted sa kay Kristo? Rooted by the Word of God. Kapag tayo po, mga kapatid, ay nagtanim ng puno, malalaman po natin daw ang lalim ng kanya pong ugat kapag nakita natin na ang punong ito ay halos ay mga taang talampakan na ang kanyang taas at marami ang kanyang mga sanga. So, ibig sabihin na siya po ay marami ng ugat. Marami na siyang ugat para po siya ay hindi basta-basta igupo na kung ano man pong kalamidad ang dadaan sa kanya. So, ganun po ang kailangan po ng isang mananampalataya, maging rooted po tayo sa salita po ng Panginoon. Amen. Hallelujah. At upang tayo po ay maging malago, tayo po ay tinawag ng Diyos para mag-matured na mga Kristiyano na nagbibigay luwalhati sa atin pong Panginoon. Ang tanong po, bakit po kailangan nating maging rooted o mag-ugat tayo sa salita ng Diyos? Ang sabi po ng Colossians chapter 2 verse 4 and 8, sinulat ko na po ito. Sinasabi ko ito upang hindi kayo mailigaw ni numan sa pamamagitan ng nakararahuyong pangungusap, gaano man kaganda. Verse 5, bagamat wala ako riyan, hindi naman kayo nawaglit sa aking alaala, at ako'y nagagalak sa inyong maayos na pamumuhay at matibay na pananampalataya kay Kristo. Verse 6, yamang tinanggap ninyong Panginoon si Kristo Jesus, mamuhay kayo sa Kanya at isalig sa Kanya ang iyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at laging magpasalamat sa Diyos. So mga kapatid, sa mga verses po na ito, makikita po na ang mga taong tinawag ng Diyos ay nagkaugat kay Kristo dahil hindi po sila nadaya ng mga maling aral. So, ibig sabihin po talaga na kayo ay mahabi nga ay nakaugat sa ating Panginoon, ay dapat po ay alam natin ang nilalaman ng salita ng Diyos. Hallelujah. Na kailangan po na maging mapagsuri po tayo sa salita ng Panginoon. Nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Hallelujah. So, ano po, niyo po na sundan po ako. Sabi po dito, ang ibig sabihin po sa English ng CSB translation ng Biblia ay ito. Sa Colossians chapter 2 verse 2, ang chapter 2 ay nagsasabi, I am saying this so hallelujah. Na maaari tayong nakikinig ng mga pangangaral na mukhang magandang pakinggan, mukhang napakasarap pakinggan, pero ito po ay sabi nga doon ay nakakarahuyo lang na pangungusap. Sabi ni Pablo, gaano man ito kaganda kung hindi naman ito nakasalig sa
salita ng Panginoon, tayo po ay madadaya. Kaya ang sabi ay tayo po ay maging mapanuri, maging maingat tayo. Kaya ano po ang dapat gawin para po tayo mag-ugat sa salita ng Diyos? Ang pagbabasa at patuloy po na pag-aaral ng salita ng Diyos, ang siya pong dapat at siyang susi para po tayo ay maging matatag at mag-ugat po sa Panginoong Hesus, mga kapatid. So, ang pagkakaalam po at pamumuhay po ng salita ng Diyos ay makatutulong po sa atin para po ma-discern po natin yung atin pong yung mga maling katuruan na atin pong naririnig. Dahil po kapag alam po natin ang salita ng Panginoon, wala pong sino man ang po pwede pong makapandaya sa atin. So, marami pong nakakawiling pakinggan pero hindi po nasasalik sa salita ng katotohanan ng atin pong Panginoon, salita ng Diyos. At maaari po na tayo po ay mainggan niya dahil ang ganda niyang magpaliwanag, ang ganda niyang magsalita, soft-spoken, at talagang nakakawili. Pero kung tayo po ay hindi nagbabasa ng salita ng Panginoon, ay maaari po tayong madala ng mga katulad po nila. So makikita po natin ito sa Awit chapter 1, verse 1 hanggang 6. Sabi po doon, mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan nila ang kanilang payat maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinamang taong ang laging adhikay pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ni Yahweh siyang binubulay sa gabi at araw. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Ang taong masama, sabi po doon ay, yan po na ha, medyo nakalimutan ko yung sumunod na verse. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adikay pagtawanan lamang ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ni Yahweh laging binubulay sa gabi at araw. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Ngunit ibang-iba ang masamang tao. Ipa ang kawangis. Siya'y natatangay kung hangi umihip. Sa masamang tao, sabi dito, ang masamang tao ay parurusahan, hindi magmimintis, iwawalay siya sa pagkakatipo ng mga matuwid. Sa taong matuwid ay itong si Yahweh ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Yan po mga kapatid, ang katotohanan po ng hindi po nakaugat sa salita ng Panginoon. Ipa ang kawangis ng isa pong taong hindi po nakaugat sa salita ng Diyos. Ano po ba ang katulad niya? Sabi niya, ang katulad niya ay chaff. Yun pong ipa. Na ang ipa kapag siya ay kapag humahangin, siya po ay dinadala ng hangin kung saan-saan ito. Dinadala kung saan-saan umiihip ang hangin. Doon po siya napapadpad. Kaya nga, sabi nga, ang isang Kristiyano dapat po ay natanim tayo sa tabing batisan. Nagme-meditate po ng salita ng Diyos. At kung ang katulad po ng isang Kristiyano na nagme-meditate ng salita ng Diyos ay, sabi nga doon, isang taong mapalad, ang taong masama naman daw po ay katulad po niya ay isang ipa na natatangay po ng hangin kung saan-saan. Ibig sabihin, wala siyang identity. Hindi siya makilala kung siya nga ba ay tunay na anak ng Diyos. At kung siya nga po ba ay tunay na tagalangit. Amen. Hindi mahulaan kung ano siya, kung siya ba ay Kristiyano o hindi. Dahil na malilito po ang taong babasa ng kanyang buhay dahil hindi malaman kung siya ba ay lingkod ng Diyos. Hallelujah. So, daladala siya ng hangin kung saan ito umiihip ng maling aral at daan ng mundong ito. Ano ang sinasabi ng Romans chapter 12 verse 1 and 2? Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamahalik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. And verse 2, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at
talagang ganap. So, maging maingat po talaga tayo sa pagdadala ng ebanghelyo ng ating pong Panginoon upang tayo po ay maging handa sa pagganap po ng ating pong pananagutan. Amen. Maging handa tayo sa pagganap ng ating pong pananagutan dahil ang isa pong taong hindi po nakaugat sa salita ng Diyos ay hindi po niya alam kung ano ang pananagutan mayroon siya. Pangalawa, dapat po mayroon tayong tunay na pagnanais na kapag ninais natin na makapagbahagi ng salita ng Diyos, na dapat po ito ay ating pong ginaganap. Pangatlo, mga kapatid, dapat po tayo po ay may tunay na kumpiyansa sa pagbabahagi ng salita ng Diyos at gagawa po ang Diyos para sa kaligtasan ng taong makikinig nito. Ang kaligtasan po ay ang pagdiligtas po ay para sa gawain po ng Panginoon, hindi na po yung gawain natin. Ang gawain lamang po natin ay ibahagi, ihasik ang salita ng Diyos sa puso ng mga tao at ang Diyos po ang bahalang mag-operate dahil ang sabi ng Roma chapter 1 verse 16, ito po yung kapangyarihan ng Diyos pang maligtas po ang mga tao. So, sa katapos-tapusan po mga kapatid ay gusto ko pong iwan ang sinasabi po ng unang Timoteo chapter 2 verse 15. Tayo po'y magtatapos na. Pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos, manggagawang walang dapat ikahaya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Amen. Dahil ang isang lingkod po ng Diyos na nagbabahagi ng salita ng Diyos ay mayroong pambabato na gagawin ang kaaway. At ito po ay walang power sa atin kung ito po ay kasinungalingan. Amen. Pero kung alam po natin na tayo po ay namumuhay sa kalooban ng Diyos bilang kanyang mananampalataya, taas po ang atin pong ulo. Hallelujah. So talaga pong napuputol tayo mga kapatid. So ang atin pong patuloy na paalala, pag-ingatan po natin mga kapatid ang paraan ng atin pong pamumuhay, ang ating life testimony para po tayo ay maging effective po na vessel po ng salita ng atin pong Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa mga nakikinig, sa mga nanonood. Gusto ko pong pasalamatan kayo. Pero bago po tayo magbasa ng inyo pong mga komento, tayo muna po ay manalangin. Hallelujah. O Panginoong Diyos, salamat po na patuloy mo o Diyos na binibigyan kami, Panginoon, ng iyong salita. Malaya pa po namin, Lord God, na nababasa at naririnig ang mga salita mo, Panginoon, hanggang sa mga oras na ito. At ito po isang malaking pribilehyo na patuloy, Diyos, na maranasan ka sa aming mga buhay. Lord God, nawa po hindi po mawala ng kabuluhan o saysay, Panginoon, ng salita na aming narinig sa pamamaraan po ng aming pong pamumuhay. Nawa, O Diyos, ang paraan ng aming pamumuhay ay maging kaluguran po para sa iyo, upang ang mga tao po, Panginoon, Lord God, na mababahanggan namin ng iyong salita ay patuloy, Lord God, na mag-matured, Panginoon, at maging kaluguran din po sa kalooban mo. Lord, salamat po, maging ang mga kapatid ko po, O Diyos, nakasama ko po online, ikaw po magpala sa kanila, anuman po, Panginoon, ang kanilang pinagdaraanan, anuman po sitwasyon ng kanilang buhay, ikaw po ang magpala sa kanila, at sila man ay mga sakit karamdaman, ikaw ang pagpagaling sa kanila, dahil ikaw ang aming Diyos, ang aming pong manggagamot, ang aming tunay at dakilang doktor, hallelujah, na kayang gumawa at magpagaling ang aming pong pisikal at espiritual na pangangatawan. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang mga kapatid namin, Panginoon, sa gabing ito, na sila po, Panginoon Lord God, ay may mga personal na pangangailangan. Katagpuin mo po ito, Panginoon, dahil naniniwala po kami, O Diyos, ikaw po ang may provide ng lahat. Kaya mo po, O Diyos, ibigay ang lahat ng aming pangangailangan, Panginoon, dahil hindi kailanman ikaw nagpabaya sa bawat isa po sa amin. Aming Ama, ang salita mo, Panginoon Lord God, naniniwala po kami, Panginoon, na ito po, O Diyos, ay narinig nila at nahasik sa kanilang puso, Panginoon. Kaya ikaw ang patuloy, O Diyos, na magpala nito sa buhay ng bawat isa po sa amin. Ama, pinupuri ka namin, nasasalamatan ka namin sa oras na ito. Sa pangalan po ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Purihin po ang Panginoon. So, gusto ko pong basahin ang mga totoo po, Sister Cecil, nawala po talaga, wala po talaga, hallelujah. So, bumabalik naman po, praise God.
So, atin pong basahin na po yung mga nag-comment po sa atin. So, sabi po ni Sister Irene, oo nga pati, nawawala pong bigla-bigla na lang. Hallelujah. So, magandang gabi po sa bawat isa. Salamat po sa mga nakinig. Hallelujah. Sabi po ni Pastor Miriel, dapat po founded tayo sa salita ng Diyos. Amen. Totoo po yan. Kasi po, yan po talaga yung mananatili at makatatayo sa presensya ng Diyos. Kapag po tayo po ay mayroon pong salita ng Diyos sa ating pong mga puso. Amen. So, thank you po. Thank you, Lord Jesus Christ, sa mensahe mo tonight. Thank you, Sister Puring. And thank you kay Sister Joy, kay Sister Pida. Hello, kapatid. Kumusta ka na? Sabi niya, thank you, Pastor, sa mga naibahagi mo sa oras na ito. God bless you. Magamit ka pa sa maraming wala pa sa Panginoon. I'm so blessed. Amen. Amen. Kumusta ka, kapatid? Hallelujah. So, good evening, Sister Veron. Hallelujah. Pastora Lilia, good evening. Sister Irene, good evening. Sister Tess, si Arandela, good evening po. Sister Marivic, hello. Sino pa ba? Si Pastor, hello po, Pastor. Shout out. Hallelujah. So, salamat po sa inyong pakikinig kahit po nalalaglag tayo at nawawala po ang signal natin. Salamat po sa inyong pagsama sa akin. Shout out po sa aming pong muting pastor, kay Pastor Don Rial. At sa kanya pong may bahay, Sister Jael. Hindi ko po alam kung narinig niya kanina yung pagbati ko sa kanila, kaya po inuulit ko ngayon. At sa lahat po ng aking pong mga kapatid sa Potter's House.